So, hello class. Ito po yung ating lesson about annuity. Naituro ko naman ito nung nakaraan na yung simple annuity. Tapos yung formula na gagamitin para makapag-solve ng present value at saka ng future value ng simple annuity. Yan. So, ano ba ibig sabihin ng present value? Ang present value yung cash price ng bagay. No? Kung ayaw mo siyang bilhin ng hulugan, pwede siyang bayaran ng cash. So, yan. Yan yung present value, yung cash price ng bagay. Yung future value naman, ito yung total na perang na bayad mo na kapag ka natapos mo na lahat ng hulugan mo. So, ito yung future value. No? Ayan. So, bali, ito yung kukumpute natin ngayon, yung future value at present value. So, ano bang gagamitin natin formula? Ayan. So, ito na dalawang formula na gagamitin. Una, para sa present value, ayun, yung P equal to R. Yung R po, class, ito yung hulugan na, yung regular payment. At ibig sabihin ng R, regular payment o yung hulugan, multiplied by 1 minus 1 plus I raised to the negative n. Negative ang exponent pag present amount divided by I. Then, ang future value formula naman, equal yan sa R, yung regular payment, yung hulugan, times 1 plus I raised to positive exponent n minus 1 over I. So, itong dalawang formula class ang gamitin natin para makapag-solve tayo ng present value at saka yung future value ng simple annuity. So, ano ba yung simple annuity na yan? By definition class, ito yung definition ng simple annuity. Galing to sa module. Yan, simple annuity is a type of annuity in which the payment period is the same as the interval period. So, sa simple annuity class, sinabi ko na rin ito nung nakaraan, ang interest period mo ay the same as yung payment period. Kung ang payment R mo, yung R regular payment mo o yung hulugan mo ay monthly mo ginagawa, dapat yung interest, yun, monthly din, no? Ganyan po sa simple annuity, no? So, dapat equal yung interest saka yung payment period. Kung ang R mo sa simple annuity ay quarterly mo ginagawa, yung hulugan mo, yan ibig sabihin kasi ang R o payment. O, hulugan mo ay quarterly mo ginagawa, dapat yung interest ay quarterly din. So, yan. Ang ibig sabihin ng simple annuity, dapat pantay yung interest dun sa hulugan, no? Or yung regular payment mo. So, sample on how to solve for the present value at saka future value ng simple annuity. Yan. Ito yung first sample nating class. Yan. So, Mr. Angeles paid 200,000 as down payment for a car. The remaining amount is to be settled by paying 6,200 at the end of each month for 5 years. If the interest is 10.5% compounded monthly, what is the cash price of the car? Yan. So, sabi dito class, si Mr. Angeles daw ay bibili ng sasakyan. Nag-down payment muna si Mr. Angeles ng 200,000. Then yung natira, hulog-hulugan niya ng 6,200 monthly. Yung hulog-hulog na yun, na 6,200. Tapos class, yung interest na 10.5% ay monthly din. So, ibig sabihin, simple annuity to siya, no? Na gagamitan natin ng formula para ma-solve natin yung cash price. So, sabi ko nga, ang cash price ay yung present value. Ito yung formula natin for simple annuity. So, yan. Paano natin nasabi na simple annuity? Kasi nga, yung payment niya class, yung hulugan niya ay 6,200 monthly niya ginagawa. Tapos yung interest na 10.5% ay monthly din. So, parehas. Kaya, ano siya, simple annuity siya class. Na yung formula natin ay eto. Yan. So, yan ang formula natin. Then, ano bang pinapakumpit ng problem? Yung cash price daw ng sasakyan. Sabi ko nga kanina, pag cash price, yan ay present value. Yun, ito yung present value formula ang gagamitin natin. So, dito na tayo sa pagkukompute. Una ang gagawin natin class, identify muna natin yung mga binigay ng problem. So, ano mga binigay ng problem? Itong 200,000, ano ba to? So, wala yan siya class sa problem. Actually, down payment siya. Wala naman siya sa formula. Wala siya sa formula. No? So, sulat mo lang siya as down payment. Diyan lang yan siya sa 200,000. Tapos, ano bang binigay ng problem? Yung regular payment, yung R. Ito, 6,200. Ito yung hulugan. So, yan yung R niya class. Yan, 6,200 monthly ginagawa. Per month. Ibig sabihin nito, 6,200 per month. So, monthly yung bayad niya ng 6,200. Then, ano pang binigay? 10.5%. Ito class, 10.5% compounded monthly din. So, ayan ang I. So, pag magsusolve ka ng I class, yung 10.5% na monthly, divide mo siya sa 100 muna, no? Para maging decimal. Then, divide mo ulit siya ng 12 kasi nga monthly. So, ganun ang ginagawa natin sa I class. So, 10.5% na naka-monthly, divide by 100, then divide by 12.
So, pag ginawa mo yung class, ang sagot ng I natin is 0.00875. Tapos yung binigay pa po dito is 5 years. So, yan yung N natin class, yung time, 5 years. So, yun ang N natin, 5 years. Yan. Then, sabi ko nga class, gagamit tayo nitong formula na to. Itong P equal yan sa F. No? So, yan. Itong formula na to ang gagamitin natin class. So, P equal yan sa R times 1 minus 1 plus I raised to the negative. Negative yung exponent class. Negative N. So, itong mga given na to class, substitute mo siya. So, maliban lang dito sa down payment class. Ang down payment kasi, wala naman sa formula yung down payment. Kaya, hindi mo siya po pwedeng i-substitute yung down payment yan. No? So, dito ka na. Apply mo na yan sa formula yung mga given. No? So, yung R, 6,200. Dito siya. Oh, dito siya ilalagay, 6,200. Tapos, yung interest na 0.0875, dito siya ilalagay class sa I. So, I. Substitute siya sa I class. Ayan. Tapos, yung N natin class, exponent natin is negative. No? So, negative 5 times 12 siya. Bakit ito times 12 yung negative 5? Kasi nga, ang negative 5 kasi class is years yan sa class, years. Pero, dapat monthly yung time natin class. Since monthly yung interest natin, kasi nga monthly yung interest, dapat yung time natin naka-monthly din. Kasi, kaya yung 5 years, ita-times natin ng 12, yan, ita-times natin ng 12 yung 5 years para maging monthly. Yan yung reason class kung bakit tayo mag-times ng 12 sa negative 5 na n, no? Kasi nga, para maging monthly. Kasi nga, kung monthly yung interest mo, dapat yung n mo, yung time mo ay monthly din. So, yan. So, paano ba mag-solve nito? Tinuro ko na ito nung nakaraan. Yung sa parenthesis muna, ipa-plus 1.0075. Yan, pag-plus yan. Tapos, raised to negative 60. Saan ang galing yung negative 60? Dito yan siya galing class. Sa negative 5 times 12. Ang negative 5 times 12 class is negative 60. So, yan. So, 1.00875 raised to exponent negative 60. Marunong naman kayo nito sa calculator. So, xy lang yan siya sa calculator. So, ito yung sagot ng 1.00875 raised to negative 60. Ito sagot niya. Ayan. Tapos, sa formula class, may minus 1. So, 1 minus ganyan. So, 1 minus ganito. Tapos, divide by I na 0.00875. So, ima-minus muna tong taas class. Pag minus yung 1 minus 0.59291, ito yung sagot niya class. 0.49. Tapos, i-divide mo yung 0.43709 dun sa 0.00875. Pag na-divide na yan class, ito na yung sagot niya class. 49.9531. So, ita-times na siya ngayon sa class sa 6,200 para makuha yung final answer. So, pag times mo itong 49.9531 sa 6,200 class, yung final answer mo class for the present value is 309,709.4875. Kaso nga lang, ang hinatanong dito class, yung cash price ng sasakyan. May down payment si Mr. Angeles class. No? Ang down payment na yun, hindi po pwedeng baliwalain yun class kasi nga pera yun. No? O, baga, parang nag-down payment ka doon sa bagay. Alangan naman, thank you na lang yung down payment mo. No? So, ibig sabihin, para makuha yung cash price ng bagay class na bibilin mo, yung down payment, idadagdag yun, ipa-plus yun siya sa na-compute mo na present value. Kung ito yung present value na na-compute mo class, ang cash price ng bagay na bibilin mo po is equal yan sa down payment plus yung na-compute mo na present value. So, yan. So, bali, ang final answer mo class para sa cash price ay ito. 200,000 na down payment plus yung na-compute mo na present value na 309,709.48. So, bali, magiging 509,709.4857 yung cash price ng sasakyan. So, yan ang pagkukompute class ng cash price ng sasakyan. Kung may down payment siya, dinadagdag yung down payment class para makuha yung cash price. So, yan po. So, next po tayo, another problem. Ito, hindi yan. Another problem tayo class, ito. Find the present value and the future value of quarterly payments of 2,000 for 5 years with interest 8% compounding quarterly. So, dito ang hulugan niya class is 2,000. Every quarter niya ginagawa yung hulugan. So, ang payment niya or hulugan niya is 2,000 every quarter. Tapos yung interest is quarter din, no? 8% naka-quarterly din. So, ibig sabihin ito ay simple annuity na gagamit tayo ng formula. Kaganina, no? Ito yun, yung present value formula at saka yung future value formula. So, yung mga yan, no? So, to solve itong sample natin dito class, para ma-solve natin yung present value nito at saka future value nito, gamit nga tayo ng formula. So, unahin natin class yung present value. So, ano bang
formula ng future present value class. Ito yun, no? Ito yung formula ng present value. P pala equal yan. So, R times 1 minus I plus raised to negative N. Basta present value class, negative yung exponent. Yan. Divided by I. So, mga given muna. Ano bang binigay ng problem? May mga binigay siya. Itong 2,000 class, ito yung R niya. Yung hulugan or yung regular payment niya. So, yan yung R, 2,000 per quarter. So, ano pang mga binigay? 5 years. Yung N niya class is 5 years. So, ang N niya is 5 years. Ito yung N, 5 years. So, ano pang binigay? Ito, 8% compounded quarterly. So, 8%, ay yan siya, ay. So, 8%. Ito yun, 8%. Divide mo na yan siya ng 100. Yung 8%, divide 100. Tapos, divide ulit siya ng 4. Bakit 4? Kasi nga, quarterly. So, pag dinivide mo to class, 8 divide 100 divide 4, 0.02 yung I mo. So, yan, 0.02. So, yan ang mga isa-substitute mo sa formula ng P class para ma-solve mo yung present value. So, yan. So, yung R, ito yun, 2,000. So, 1, ito yung 1. 1 plus I. Yung I mo, ito class, 0.02 class. So, lagay mo lang dyan sa, substitute mo yun, 0.02 sa I. Then, raised to negative N na exponent. So, ang N natin class ay 5 years times 4. Bakit na-times tayo ng 4 dito sa negative 5 years? Kasi nga, kailangan natin gawing quarterly, hindi monthly, kundi quarterly. Gagawin natin quarterly yung ating time. Kasi nga naka-quarterly yung interest nating class, dapat yung time natin naka-quarterly yan. Then, yan yung reason class kung bakit tayo nagta-times ng 4 dun sa n natin na negative 5. So, yan. So, negative 5 times 4, so negative 20 yung n natin class. So, sabi ko nga, unahin muna natin yung sa parenthesis class. Parenthesis muna unahin. 1 plus 0.02 magiging 1.02 raised to negative exponent 20. Pag negative, xy lang yan sa calculator. No? 1.02 raised to negative 20 na exponent. Negative exponent to siya class. Yun. So, magiging sagot niya is 0.672971. So, nakalagay dito 1 minus yung sagot nito. So, 1 minus 0.6997. Yan. So, magiging 0.307029 yung sagot. Then, divide natin ng 2. Kailangan kasi natin i-divide ng 2 according sa formula, divide by 0.02. Yan. So, magiging 15.35145. Then, finally, class, i-times mo itong 15.35145 sa 2,000. Ito, tsaka yan, i-times mo. So, you will get final answer ng P, 30,702.9. So, yan yung sagot ng P dito sa question na to. Then, another one, future value naman. So, paano ba yung future value? May formula ulit tayo na gagamitin dito, class. Ito yung formula natin. F equal yan sa R times 1 plus I raised to positive exponent N na tayo. Pag future value, positive yung exponent natin na N. Minus 1 divided by I. So, pares lang naman ng given. Ito kasi yung mga given nun. Ayan. So, yan. Pares lang ng given. So, R is 2,000. Itong I niya, 8% divide 100 divide 4 kasi nga quarterly. Tapos, ito yon 0.02. Pag dinivide mo yan, and N natin is 5 years. So, yan. Substitute lang natin yung mga given na to sa formula class. Ito yung formula. Yan. Substitute natin. So, yung R natin class is 2,000. Tapos, 1 plus yung I natin 0.02. So, lagay natin dito 0.02. Yan. Tapos, yung exponent natin dito class, exponent, positive na siya. Pag F po class, positive yung exponent natin. Pag future value, positive yung exponent natin. So, positive 5 times 4. Bakit ito times natin ng 4 to? Kasi nga, naka-quarterly kasi tayo class. Kaya magta-times tayo ng 4 sa n, no? Kasi nga, ang interest natin ay naka-quarterly. So, dapat yung n natin class ay quarterly din. So, 5 years times 4. Kaya, dahil tayo nag-times 4, gawa nga ng quarterly kasi. Yung years na to, gagawin natin quarterly. Kaya magta-times tayo ng 4. So, yan. Divided by I na 0.02. So, yan. Ulit gagawin natin yung sa parenthesis muna. 1 plus ganito. So, magiging 1.02 raised to positive 20 na exponent. No? XY lang yan sa calculator pag exponent. No? So, 1.02 XY positive 20 na exponent. So, itong sagot, 1.48959 minus 1. So, ma-minus 1 pa kasi nga sa formula ma-minus 1. So, ayun, ito na siya. Sagot, pag 1.4895, yan. Pag minus mo siya ng 1, magiging 0.4895. Ano na lang, yan na lang sagot niya. Then, divide by 0.02 class. Yan. So, pag dinivide natin yan ng 0.02, ito yung magiging final answer niya, 24.2975. And, times natin sa 2,000 para makuha natin yung pinaka-final answer, which is F, 48,595. So, class, ito yung
way kung paano tayo mag-compute ng present value at future value ng simple annuity, no? I do hope na intindihan niyo po, no? So, meron po tayo ditong sheet work. Ito sheet work. Sheet work number 4, quarter 2. So, ito. Ano niyo po 'to, sagutan ha. Pakisagutan niyo po itong sheet work na 'to. Sige po. So, ito yun ha. So, pinapa-compute dito sa sheet work number 4, quarter 2. Yan. Pwede nyo i-post muna yung video na to, no? Yan. Ano pang pinapa-compute dito? Yung present value at future value. So, itong gagamit kayo ng ganitong formula, F at saka P, no? Pag future value, ito yung F na to. Pag present value, ito yung P na to. So, yan. Given naman ho, lalos lahat. No? Yan. So, ayan class. That's all. Sana naintindihan niyo po. Ito, sheet work number 4, pakigawa po nito. Kukunin ko po ito by Thursday. Thank you po.